paktay na sila. Itong si Baba, grabe ang depensa kay Lustay. Kasi nga, mga kababayan, naku, ako na nagsabi sa inyo ngayon. Mga kababayan, ganito kasi yan eh. Connect the dot. Connect the dot. Eto mga kababayan, di ba sabi ni Madriaga na si Sara tumanggap ng pera mula sa Pogo sa droga, ginastos sa kampanya sa eleksyon 2022. Mga kababayan, naalala nyo ba yung Pogo boss sa Cebu na kasama si Amy at si Sara? Naalala nyo na may picture si Amy at si Sara sa isang Pogo boss sa Cebu? Di ba tumanggap din si Sara ng pera mula sa Pogo? Di ba ano ang sabi? Ano ang sabi noon si Lin Wishong? Naalala nyo, di ba? Tinanong pa nga doon si Madriaga, ano bang koneksyon mo kay Lin Wishong? Si Lin Wishong ba ay Pilipino? Si Lin Wishong ba ay Chinese? Si Lin Wishong ba ay konektado sa Parmali? Tapos, di ba, sabi nga ni Jinky Luistro, congressman, representative, bawal po yan kasi hindi po yan pwedeng talakayin dito kasi nga, lang tayo, confirmation of charges lang tayo, hindi tayo trial. Ito, example ko sa inyo mga kababayan, itong si Amy. Bakit nga ba si Amy Marcos, mga kababayan, ay todo tanggol kay Sara at sinabihang sinungaling si Madriaga? Bakit mga kababayan? Hindi ba kaya si Amy nakatanggap din ng pera mula sa Pogo? Hindi ba kaya si Amy nakatanggap din ng pera mula sa Pogo? Tanong lang, bakit mo ipagtanggol si Sara nang hindi ka naman binigkas ni Madriaga? Tanong ko lang mga kababayan, di ba sabi ko nga sa inyo, ang mga politisyan na pumuputak, sabit yan. Bakit nga ba si Amy umipal? Hindi naman binigkas ang pangalan niya, di ba? Doon sa testimony at affidavit ni Madriaga. Bakit si Amy umaray? Hindi ba pa kaya posibleng tumanggap din si Amy ng pera mula sa Pogo ni Madriaga? Or else, iba ang inutusan para kay Amy, iba din ang lakad ni Madriaga. Pakinggan natin si Amy mga kababayan. Nako, eto ka ngayon, Amy. Mabibisto ka dito, Baba. Ito ang sabi ni Amy mga kababayan. Pakinggan natin ito, lakasan natin. Volumes up. Sinungaling ka, Madriaga. Ito. Uyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Ako hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Wow! Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Malaman. Sinungaling ka, Madriaga. Malalaman. At hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021. Ang tunay na pagbuo ng Uniteam. Maraming Amy, walang sinabing Uniteam doon. Ang sinabi, may usapan si Digong at si PBBM. Pero pinalabulaanan yan ni PBBM na hindi totoo yan. Bakit ka tatakbong presidente tapos bababa ka lang din naman? So ngayon, Amy, bakit ka piktado at hindi ka naman pinatawag sa kongreso At higit sa lahat, hindi naman binigkas ang pangalan mo. Bakit ka kumuda? Bakit? Alam nyo naman mga kababayan na ang manok
Kapag pumuputak, nangingitlog. Tignan nyo, hindi naman siya binigkas doon ni Madriaga, pero kumuda siya. Marami naghahaka-haka. Higit sa lahat, may nagsisinungaling diyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency, noong May 29, 2 days before Saan? the birthday of our VP then. Saan? Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahagin kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walkover sana. Honestly, who even wants... So namayagpag daw si Sara noon. Honestly, So, who even dapat si PBBM daw ay isang vice president lang. Pero bakit nga ba naging president si PBBM? Kasi ang sagot ni Sara. Hindi ko nakalimutan yung sinabi ni Sara niyan pagkatapos ng dinner ninyo, Aimee. Bakit? DDS vlogger ako niyan eh. Ang sabi ni Sara, ang pagtakbo ng presidente ay hindi po yan pinag-isipan lang ng isang buwan, isang linggo, isang araw, isang taon. Pag-isipan ng 1,000,000 beses yan. Kasi bakit? Mahirap kasi magmaneho ng eroplano at ang pasahero mo buong Pilipinas tapos hindi naman ako piloto, baka babagsak lang tayo. Yan ang sagot ni Sara, Aimee. Hindi ko nakakalimutan yan. Pero kumusta naman yung meeting nyo sa Rockwell? Kumusta naman yung meeting nyo sa Rockwell na ang sabi ni Digong 5 months lang si PBBM, bababa din yan? Ayan na. Andun ka no, nakaharap. Kaya nga galit na galit si First Lady Lisa. Nandiyan kayo, nakaharap, sinabihang bangag ang asawa niya. Ngiti-ngiti kayo, tawa-tawa kayo. Kaya bad shot sa inyo eh. 'Di ba? Ngayon, ang ikwento ninyo, ang layo-layo sa sinasabi. Pero yung sa Rockwell, hindi nyo makwento-kwento. Kahit pa i-rewind ninyo ang mga CCTV sa Rockwell, may meeting kayo dyan na pababain nyo si PBBM sa pamamagitan ng kudita or impeachment kapag naging House Speaker si Gloria Arroyo. Hindi tumalab ang pagiging House Speaker niya kasi natiktikan ni Romualdez, kaya si Romualdez naging House Speaker dahil sa boto ng mga kongresista ng maraming miyembro ng Lakas CMD. Di ba? Mga kababayan, mali ba ako? Bakit hindi nyo ikwento yung sa Rockwell? Inuulit ko. Napakaraming general nun napakaraming general nun. Napakaraming vloggers nun. Ni isa walang aamin. Yung plano ninyong pagpapatalsik kay PBBM sa Rockwell, nakalimutan nyo yon? Napakaraming generals nun. Napakaraming gabinete ni Digong kasama nun. Walang aamin? Lahat kayo tahimik? Lahat kayo tikong bibig? Ako lang at si Nino Barsaga magsasalita? Walang aminan? Hoy, mga vloggers! Magtutulog-tulugan kayo? Ang dami-dami natin doon. May mga general tayong kasama doon. Andun yung mga politician at miyembro ng gabinete ni Digong. Yung plano ninyong pabagsakin si PBBM at ang plano ninyong kudita at pababain at gawin ninyong House Speaker si Gloria. Hindi tumalab kasi mas marami ang miyembro ng Lakas CMD. Bakit hindi nyo aminin yon? Bakit hindi nyo subukang i-rewind ang CCTV sa Rockwell? I-check ninyo ang mga logbook dyan kasi bawat pumasok dyan sa hotel, di ba may mga logbook yan? Bakit? Itanong nyo kay Coach Jarrett kung hindi totoo yan. Itanong nyo kay Nino Barsaga kung hindi totoo yan yung plano nila sa Rockwell. Magbubulag-bulagan tayo? Magtutulog-tulugan tayo? Porket, hindi tayo makukonsensya? DDS tayo noon.
BBM supporter tayo ngayon, huwag tayong tatahi-tahimik. Lahat tayo nandun. 'Di ba? Yung plano ninyo na ikudita at pababain si PBBM, ang sabi pa nga ni Digong, huwag kayong mag-alala. Papalit si Inday dyan. 5 buwan na yan. Aalis din yan. Pag hindi siya pumayag magrebelyon, magkudita. Kausapin natin yung mga generals, yung mga military, yung mga pulis. Yung mga vloggers, makonsensya kayo. Hanggang ngayon, kung bibig pa rin kayo. 'Di ba? Hanggang ngayon, kung bibig kayo. Yung mga generals dyan, yung mga pulis. Napakadaming pulis na general doon. Kaharap kayo. Sasabihin ninyo, hindi totoo yan. Tapos, ang sabihin ni Amy, walang katotohanan. 'Di ba? Magtatahimik-tahimik tayo? Grabe kayong pagka-traidor ninyo kay PBBM. Pinapalakad nyo yung Pangulo na walang ulo. Kayo-kayo lang nakakaalam, yung Pangulo, pagkaharap ninyo, ngingitian ninyo, pagtalikod ninyo, ipapapatay nyo pala. Di ba? Di ba? Biruin nyo yan. Pagkaharap nyo si PBBM sa Malacanang, putang ina nyo, ngiti-ngiti kayo. Pagtalikod ninyo kay PBBM, putol na yung ulo niya. Tapos hindi nyo yan aminin? Planado ninyo yan. Tama ang sinabi ni Madriaga. Wala silang usapan ni PBBM at si Digong. Ang merong usapan dyan, yung mga ahas. 'Di ba? Yung mga ahas. Planado ninyo yan sa Rockwell. Nakalimutan nyo? 2022 yan. Hindi pa si PBBM nag-inaugurate, hindi pa siya nanumpa bilang presidente. Miniting na yan sa Rockwell. Yun yung time, mga kababayan, na hindi pa si BBM at si Digong nagkita niyan sa Malacanang. Hindi pa pumunta si Digong sa Malacanang yan. Hindi pa siya bumisita doon. Wala pa silang usapan. Hindi pa siya nagtungkod-tungkod. Yan yung totoo. 'Di ba? Aminin ninyo yan. Diyos ko, noon lang tayo DDS. BBM supporter na tayo ngayon. Hanggang ngayon ba naman magsisinungaling pa tayo? 'Di ba? Kadaming vloggers noon, kadaming general, kadaming mga gabinete noon. 'Di ba? Ayaw yung umamin, tahitahimik kayo. Plinastik niyo yung presidente. Gusto niyo bang pangalanan ko pa isa-isa kung sino yung nandun? Kaya ba nagre-retiro yung mga... Naku! Ayaw ko na magsalita. Kaya nga mayroong automatic nag-retire dyan nag-resign dyan Ngayon niyo sabihin sinungaling ako. Bakit meron agad nag-resign? Kasi bakit nandun siya kaharap sa plano na yan? Dahil sa binulgar ni Madriaga, masasabit siya kaya siya nag-resign? Di ba, ura-urada, nag-resign agad? Tigilan nyo nga ako. Tanungin nyo ako ngayon, sino ba yung nag-resign, Kent? I-research nyo kung sinong nag-resign ngayon. Diba? Tingnan nyo, sinong nag-resign ngayon. Nung binulgar ni Madriaga, kanya-kanyang alisan. Kanya-kanyang bitaw sa posisyon. Kasi, diba? Wala naman akong pinangalanan Diba? Kanya-kanyang lipad. Kanya-kanyang alis. Diba? Ay, nako. Tapos sasabihin nyo, walang katotohanan. Totoo yan. Tigil-tigilan nyo nga ako. Kadami-dami ninyo doon. May mga kanya-kanya pa kayo upuan. Sa Rockwell yan sa Rockwell. May kanya-kanya kayong upuan doon. Kalalaki ng sahod ninyo, milyon-milyon yung sinasahod nyo buwan-buwan sa 6 na taon. Tapos ngayon, sumasahod pa rin kayo. Gilan nyo nga ako. Hindi ka man natanggal noon nung pag-traidor mo. Siya yung dahilan kaya si Digong na-aresto sa kasi ang sabi, wala namang ICC warrant O di umuwi ang Digong. Di natiklo sa NAIA. Ngayon tsaka pa mag-resign, bakit naipit ka na?
Di ba siya ang tinumbok ng mga DDS? Yeah? Siya ang tinumbok ng mga DDS na siya ang traidor. Siya ang mata ni Lustay sa loob ng Malacanang. Di ba? Tapos ngayon si Aimee. Tapos ngayon si Aimee, sasabihin ni Aimee na sinungaling si Madriaga, tigilan nyo nga ako. Hindi sinungaling si Madriaga, correction ko lang. Kasinungalingan ang sinabi niya na may term sharing. Pero wala talagang term sharing. Bakit? Ang meron doon, yung plano nilang pabagsakin si PBBM doon sa meeting sa Rockwell. 'Di ba? Pero yung term sharing walang ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon mga kababayan, huwag kayong maniwala, hindi po totoo yung term sharing. Ikaw, biruin mo, 36 years mong inantay para makabalik ka sa Malacanang at linisin ang pangalan mo, tapos 5 months ka lang, bababa ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan buti na lang si PBBM matalino. Yung mga taong dumikit sa kanya nung eleksyon, hindi niya binigyan ng pagkakataon na bigyan ng posisyon. Bakit? Kasi kung lahat na yun binigyan niya ng posisyon, siya ang mawawala sa posisyon. Yung mga binigyan niya ng posisyon, yun yung magti-take over sa power niya. 'Di ba? Totoo yun mga kababayan. Buti na lang, hindi niya pinagbibigyan ng posisyon. Kaya ngayon lahat nagsibalingbingan, nandun dumikit kay Sara. Kasi kung binigyan ng posisyon yun, may mga power yun, baka biglang magkodita yun, lahat yun kakalabanin si PBBM. Si PBBM mag-i-exile talaga ng Hawaii. Mag-i-exile ulit ng Hawaii ang pamilyang Marcos. Ang nangyari, pinagtatanggal niya isa-isa. 'Di ba? Yun, mga kababayan. Ay nako, tigil-tigilan nyo nga ako. Kaya sabi ni Aimee, sinungaling si Madriaga. Kasinungalingan yung sinabi. Pero yung sabi ni Madriaga, hindi si Madriaga, kukorek ko lang. Yung sinabi ni Madriaga na may term sharing at usapan ni PBBM at ni Digong, kasinungalingan yun, walang ganun. Pero yung si Madriaga mismo nagsabi na merong assassination, kung hindi si PBBM bababa, either lasunin, ipapapatay, at kasama ang miyembro ng gabinete. Totoo po yun. Yung term sharing lang ang hindi. Pero yung isabing lasunin, ipabarel, pati yung miyembro ng gabinete, totoo yun. Walang term sharing. Pero yung sabing assassination plot, meron. Nangyari naman na yan Di ba meron pang ang 100 ka retired general dyan susunod? Di ba naimbestigahan na ng NBI yan? Bukod sa 18 Marines, meron pang 100 dyan na lalabas. Di ba? Bukod sa 18 Marines, may 100 dyan pa na general ang lalabas. Alam na ng NBI yan, alam yan ni Attorney Milvin Matibag, ni NBI Director. Sinabi na niya yan, based sa kanyang investigation. Una ang lalabas dyan, 18 Marines. Kung hindi tatalab, lalabas pa dyan yung 100 na general. Diba? Tandaan ninyo, hindi umipik itong mga kababayan, hindi umipik itong medical record, yung cancer kasi si PBBM tumalon-talon, nag-jumping jack, hindi umipik, di ba? Ang sunod nilang gagawin diyan, lalabas itong 100 general. Mark my word. Tapos ibabalik nila yung hair follicle test. Idadahilan na naman nila yan. Ganito ang gagawin. Pag hindi si PBBM magpa-hair follicle test, lalabas kaming mga sundalo, lalabas kaming mga general, mag-military junta tayo. Bakit tayo papayag na meron tayong presidenteng bangag? Bakit tayo papayag na may presidente tayong adik? Gaganyan, ilaraso nila yan yung hair follicle test. Alam ko yan mga kababayan, Diyos ko naman. Hindi umipik yung colon cancer. Hindi umipik yung sabi nilang namatay. Nakita naman nila nagtatalon-talon doon nagja-jumping jack. Ngayon ibabalik nila itong hair follicle test.
Ibabalik nila yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. According sa aking mga biik na walang puwet, ang next agenda, ang hair follicle test. Ngayon, kapag hindi si PBBM sumagot sa hair follicle test, dito na lalabas yung mga general. Kukumbinsihin nila itong mga general na i-take over ang posisyon. Kasi meron tayong adik na presidente. Ginawa na nila yan noon, mga kababayan. Ginawa na nila yan noon. Ginawa na nila yan noon, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Hair follicle test ang next agenda. Tignan ninyo. Mga retired general ang mangunguna dyan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Isa na si Pokis dyan. Hair follicle test. Mark my word. Hair follicle test. Yan ang kanilang target next week. Next week yan, mga kababayan. Hair follicle test. Mangunguna si Pokis dyan at yung mga retired general. Mark my word. Yan ang isusulong nila. Para pag na-trigger itong mga sundalo, mga military, magkakaroon ng kudita at ma-take over at magkaroon ng military junta para pababain si PBBM at ipalit si Sara. Kasi hindi kasi nila na manipulate ang taong bayan na patay na si BBM. Nakita na tagtatalon-talon yung mama Fake news kasi sila. Diba? Fake news sila. Ngayon, hair follicle test ang isusulong nila. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan, next week. According sa mga puwet, sa aking mga biik na walang puwet, hair follicle test, mangunguna dyan yung mga retired general. Mark my word. Hair follicle test, ipaglalaban nila yan. Diba? Nabanggit na kanina yung hair follicle test kanina sa press ko ni Attorney Claire Kent. Diba? Sir Erwin Gamboa. Totoo yan, sabi ko sa inyo. Ipagpilitan yan ng mga retired general. Mangunguna si Pokis dyan. Tapos may iba pang mga general dyan, sasama kay Pukis. Kami bilang mga retiradong general, papayag ba kayo mga active official ng military na meron tayong presidenteng ayaw magpa-drug test? Gaganon yun, mag-rally-rally na naman yan. Puno na naman ang Mindiolan yan. Puno na naman Liwasang Bonifacio. Puno na naman ang EDSA. Kasi ang pagsigawan, hair follicle test. Mark my word. Tapos na yung script, hindi tumalab yung medical record ni Bugris. Take note mga kababayan. Alam na ni PBBM kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng medical records niya. Ngunit, confidential. Confidential. Abangan. 5 lang naman ang maaresto Ay, sorry, nadulas. Sorry, nadulas po ako. Alam na ng palasyo kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng medical record or fake medical record ni PBBM. Hindi pa pinangalanan ang detalye, pero 5 sila. Niwala kayo sa akin. Fake news now, sorry later. Fake news now, sorry later. May mag-iiyakan sa social media. Mark my words. Pero wag niyong kalimutan, yung hair follicle test, ibabalik nila yan. Ako pa ba? According sa aking mga biik na walang puwet, hair follicle test with the retired generals. Ay, nako. Kaya mga kababayan, alam nyo na.